Narinig ko mismo mula sa bibig ng aking asawa na pinaplano niyang ikasal muli sa ibang babae at ang ari-arian namin, ang mga lupa na ipinundar namin, ay ipapamana sa bago niyang pamilya. Para akong hinampas ng kidlat. Lahat ng tiwala ko nawala. Akala ko matanda na kami, magkasama na kami hanggang sa dulo. Hindi pa nga ako patay, sinisimulan na nila akong ilibing. Pero hindi pa huli ang lahat para sa isang sorpresa, hindi pa sila nakakakilala sa akin. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Elena Reyes, 26 na taong gulang, isang marketing coordinator dito sa magulong syudad ng Maynila. Isang ordinaryong babae na minsan nangarap ng pag-ibig na parang sa mga lumang pelikula, na parang sa mga kwento ng engkanto. 5 taon kong ipinunla ang lahat ng aking pag-asa kay Marco Santos, ang lalaking akala ko ay itinadhana para sa akin, ang lalaking pinaniniwalaan kong magiging aking habambuhay. 5 taon na parang iginuhit ko ang bawat kulay ng aking buhay sa kanyang tabi, bawat pangarap ay nakatali sa kanyang pangalan. Ngunit ang gabi ng pagtanggi, ang gabi sa bar na iyon, ang siyang nagpakita ng tunay na kulay ng aming kwento, isang kulay na hindi ko kailanman inakala. Naaalala ko pa ang bawat detalye ng gabing iyon, isang gabing dapat sana ay magsisimula ang aming paglalakbay patungo sa altar, patungo sa isang pangarap na habambuhay. Ngunit sa halip, ito ang naging simula ng aking pagtatapos sa isang ilusyon, isang pagtatapos na masakit ngunit kinakailangan. Sa loob ng maingay na tambayan ni Pare sa poblasyon, sa gitna ng usok at tawanan ng iba pang mga tao, sa harapan ng kanyang mga kaibigan na sina Daniel Garcia at Paolo Cruz, hindi isang singsing ang inabot niya sa akin. Bagkus, isang napakalamig na pagtanggi, isang pag-insulto na bumalot sa akin ng matinding kahihiyan. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isipan, parang mga talim na humihiwa sa aking puso. Elena, ang sabi niya, na maihalong pagmamataas at paghamak sa kanyang boses, hindi kita kayang pakasalan. Hindi ka nababagay sa akin, hindi ka sapat. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Sinabayan pa ng tawanan ng kanyang mga kaibigan, isang tawanan na lalong nagpalubha sa aking kalagayan. Ang sinabi niya tungkol sa aking hitsura, na hindi ako sapat na maganda para maging asawa niya, ang pumatay sa akin ng paulit-ulit sa gabing iyon. Ang bawat pangarap, ang bawat pangako, ay gumuho sa isang iglap. Ang aking pagkatao, ang aking halaga, ay tila ba nabura ng kanyang mga salita. Ang pag-alis ko sa bar na iyon ay isang bangungot. Ang mga ilan ng poblasyon, na dati puno ng buhay at kagalakan, ay naging malabo sa aking mga luha. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila ba dala-dala ko ang buong bigat ng mundo. Ang sakit, ang hiya, ang pagkabigo, bumalot sa akin na parang kumot na yelo, isang yelo na bumalot sa aking puso. Alam kong sa gabing iyon, may isang bahagi ng aking sarili ang tuluyang namatay, isang bahagi na nagtitiwala sa pag-ibig, isang bahagi na nangarap ng walang hanggang kasama. Ilang buwan ang lumipas mula sa gabing iyon, naaalala ko pa ang pagpirma ko sa kasulatan ng paghihiwalay, o kung tawagin ng iba ay annulment papers. Iyon ang formal na pagtatapos ng aming relasyon, ang pagtatapos ng 5 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa kanya. Ngunit para sa akin, ito ang simula. Ang simula ng muling paghahanap sa aking sarili, ang simula ng isang bagong kabanata na isusulat ko ng mag-isa, nang walang anino ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, ako ang bida sa aking sariling kwento, at ako ang magdidikta ng bawat pahina. Ang pagpirma ko sa mga papeles na iyon ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang tanda ng kalayaan, isang tanda ng pagtanggap sa katotohanan, at isang pangako sa aking sarili na hindi na ako muling magpapagaya. Para maintindihan ninyo kung paano ako napunta sa puntong iyon, kung paano ang isang babaeng puno ng pag-asa ay naging isang babaeng puno ng sakit, hayaan ninyong ibalik ko ang oras. Ating balikan ang 5 taon ng aming nakaraan, ang 5 taon na nagsimula sa pag-ibig, ngunit nagtapos sa sakit. Ang 5 taon na nagbigay sa akin ng matatamis na alaala,
ngunit mas marami ang pait. Ang 5 taon na akala ko ay paglalakbay patungo sa isang pangarap, ngunit naging daan patungo sa isang bangungot. Simulan natin doon, sa simula ng aming relasyon, kung saan ang lahat ay tila ba isang makulay at perpektong kwento. Isang kwento na hindi ko kailanman inakala na magtatapos sa ganito kalaking sakit. Balikan natin ang aking pagiging inosente, ang aking bulag na pananampalataya, at ang bawat hakbang na nagdala sa akin sa gabing iyon ng pagtanggi. Sa simula, ang lahat ay matamis. Isang simula na parang kinuha sa pinakamagandang kwento ng pag-ibig na nabasa ko sa mga libro. Naalala ko pa ang bawat detalye, ang bawat sandali na parang pelikulang paulit-ulit kong pinapanood sa aking isipan. Si Marco, siya ang tipo ng lalaking mapapansin mo talaga. Matikas, matalino, at may karisma na madaling makahikayat ng kahit sino. Hindi ako makapaniwala noon sa aking pagiging simple na may isang tulad niya na magkakagusto sa akin. Para akong nananaginip, isang panaginip na ayaw kong matapos. Ang mga unang buwan ng aming relasyon, puno ng mga pangako. Ang kanyang bawat salita, tila ba naghulma ng isang kinabukasan na kaming dalawa lamang ang makakakita. Elena, ikaw ang pangarap ko, ang sabi niya habang nakatitig ng malalim sa aking mga mata. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ang kanyang mga panata ng walang hanggang pag-ibig, ang kanyang bawat haplos, ay nagbigay sa akin ng kapanatagan ng pag-asa. Maraming gabi kaming nag-uusap hanggang madaling araw, puno ng mga pangarap na binuo naming dalawa, mga pangarap na pininturahan ng pagmamahal. Naniwala ako sa kanyang bawat salita, sa kanyang bawat titig, sa kanyang bawat haplos, nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang mundo ko ay umikot sa kanya, at sa bawat ikot, lalo akong nahuhulog sa kanyang patibong. Unti-unti, ipinakilala niya ako sa kanyang mundo, sa kanyang pamilya. Nakilala ko si Aling Nena, ang kanyang ina. Isang masayahin at mapagmahal na babae na tinanggap ako ng buong puso. Parang anak ang turing niya sa akin, at sa bawat pagbisita ko sa kanilang bahay, pakiramdam ko ay parte na ako ng kanilang pamilya. Pati ang kanyang nakababatang kapatid na si Sofia, naging malapit din sa akin. Nagkakasama kami sa paggawa ng mga simpleng bagay, sa pagtawa at sa pagbabahagi ng mga kwento. Pakiramdam ko, nahanap ko na ang aking tahanan, ang pamilyang matagal ko nang hinahangad. Ang lahat ay perpekto, o iyon ang akala ko. Ang aking mundo, na dati simple lamang, ay naging mas makulay dahil sa kanila. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nagsimulang lumitaw ang maliliit na senyales, mga pahiwatig na binaliwala ko lang, o sadyang hindi ko nakita dahil sa aking pagiging inosente at pagmamahal. May mga pagkakataon na kapag lasing si Marco, nagbibiro siya tungkol sa aking hitsura. Elena, ang sabi niya, na may halong pagmamataas sa kanyang boses, ngunit sinasabing biro lang, kung mas maganda ka sana, mas ipagyayabang kita sa aking mga kaibigan. Sasabihin niya iyon na parang biro, ngunit may kirot na naiwan sa puso ko, isang kirot na madalas kong sinasabing wala lang. Pinapangaralan niya akong mag-ayos, maglagay ng makeup, mag-gym, at baguhin ang aking hairstyle. Mas maganda ka sana kung hindi ka ganyan manamit, dapat ayusin mo ang buhok mo, mas bagay sa iyo ang ganitong estilo, medyo mag-gym ka, para mas maging fit ka. Palagi kong iniisip na nagmamalasakit lamang siya, na gusto niya akong maging presentable sa kanyang tabi, na gusto niya akong maging mas maganda para sa kanya. Ang bawat pagkakamalig ko ay kanyang itutuwid, ang bawat kapintasan ko ay kanyang babanggitin, palagi sa ngalan ng ipagmamahal at ipagpapabuti. Ang aking pag-asa, ang aking pagnanais na maging karapat-dapat sa kanya, ay naging laso na dahan-dahang pumatay sa aking kumpiyansa. Hindi ko noon nakita, sa aking pagiging inosente at pagmamahal, na ang mga ito ay banayad na uri ng manipulasyon. Unti-unti niyang sinisira ang aking kumpiyansa sa sarili, pinaparamdam sa akin na hindi ako sapat kung wala siya. Pinapaniwala niya ako na dapat akong magpasalamat na minamahal niya ako, sa kabila ng aking mga kapintasan. Ginawa niya akong dependent sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagtanggap.
Ang aking mundo, na dating puno ng pagpapahalaga sa sarili, ay naging isang mundo na nakabatay sa kanyang pagtingin sa akin. Ang aking pagkatao, dahan-dahang naglaho sa ilalim ng kanyang mga pamantayan. Naaalala ko rin ang mga pagkakataong sinisiraan niya ang kanyang ex-girlfriend na si Laura. Si Laura, masyadong demanding, hindi marunong mag-ayos, kaya kami naghiwalay. Masyado siyang mahina, Elena, hindi katulad mo. Ang mga kwentong iyon ay lalo lang nagpatibay sa aking paniniwala na iba ako, na mas espesyal ako, na ako ang babaeng makakapagpabago sa kanya, na ako ang babaeng hindi niya iiwan. Isang malaking kamalian. Sa bawat pagsira niya sa reputasyon ng iba, lalo kong inilalagay ang aking sarili sa isang pedestal na hindi naman totoo. Ang kanyang mga kwento ay parang mga babala, ngunit sa aking pagiging bulag, tinanggap ko ang mga ito bilang kumpirmasyon ng aking pagiging espesyal. Ilang araw bago ang gabing iyon sa tambayan ni pare, sinabi niya sa akin na maghanda ako, na may mahalaga siyang sasabihin. Puno ng kaba ang aking puso, ngunit kasabay nito ay ang labis na pag-asa. Ito na, ang sabi ng aking isip, ito na ang hinihintay ko. Ito na ang simula ng aming habambuhay. Pumili ako ng magandang damit, isang kulay rosas na bestida na paborito niya. Nag-ayos ako ng maingat, nilagyan ko ng make-up ang aking mukha, sinigurado kong bawat hibla ng aking buhok ay maayos, umaasa na sa wakas, ibibigay niya ang singsing na pinangarap ko. Ang singsing na magtatapos sa aming kwento ng pag-ibig sa isang masayang paraan. Ang aking puso ay lumilipad, puno ng pag-asa. Hindi ko alam na ang gabi na iyon ay hindi ang simulan ng aking pangarap, kundi ang pagtatapos ng aking buong mundo. Ang labis na paghahanda, ang labis na pag-asa, ang siyang nagpalala sa sakit ng katotohanan na naghihintay sa akin. Ang lahat ng matatamis na alaala, ang lahat ng pangako, ay magiging abo sa loob lamang ng isang gabi. Ang gabing iyon sa itambayan ni pare, ay tila kahapon lang nangyari. Bawat salita ni Marco, bawat tawa ng kanyang mga kaibigan, tumatatak pa rin sa aking isip. Elena, alam mo naman na hindi kita kayang pakasalan. Tingnan mo ang sarili mo, hindi ka naman ganoon kaganda para maging Eric Santos. Sumabay sa kanyang mga salita ang tawa ni na Daniel at Paolo. Naaalala ko pa ang sinabi ni Daniel, kung mas maganda ka sana, baka pakasalan ka ni Marco. At si Paolo naman, masyado kang desperada, Elena. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking mukha, sa aking puso. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang aking boses ay nanginginig ngunit puno ng pakiusap. Marco, paano mo nagawa ito sa akin? Hindi ba't sinabi mong mahal mo ako? Hindi ba't binuo natin ang lahat ng pangarap na ito? Ngunit ang tanging tugon niya ay isang mapangutya na ngiti at muling tawanan ng kanyang mga kaibigan. Doon, bigla akong nagkaroon ng lakas. Ang sakit, ang kahihiyan, ay nagbigay sa akin ng tapang na hindi ko akalaing mayroon ako. Tumayo ako ng tuwid at pinagmamasdan silang tatlo. Marco, ikaw ang hindi sapat. Duwag ka. At kayong dalawa, Daniel na walang girlfriend dahil puro lang kayo yabang, at ikaw Paolo na niloko ng girlfriend mo, huwag kayong magmalinis at magkunwari na mas mataas kayo sa akin. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kaibuturan ng aking pagkatao, isang pagsabog ng damdamin na matagal kong kinimkim. Umalis ako roon ng walang lingon likod, kasabay ng pagtulon ng aking mga luha. Ang mundo ko ay gumuho, ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay naging abo. Ang sumunod na mga linggo ay madilim. Nag-sick leave ako sa trabaho at nagkulong sa aking apartment. Walang gustong kausapin, walang gustong makita. Sa bawat araw na lumilipas, pinagmamasdan ko ang bawat detalye ng aming relasyon at unti-unti kong nakita ang mga senyales ng manipulasyon na noon ay itinuring kong pagmamahal. Ang bawat payot niya ay isang pampapahina sa aking kumpiyansa. Ang bawat birok niya ay isang pananakit. Isang araw, tumawag si Aling Nena. Ang kanyang boses, puno ng pag-aalala. Anak, patawarin mo si Marco. Pinagsisisihan niya ang lahat. Mahal ka niya.
Gusto kong isigaw sa kanya ang buong katotohanan, ngunit paano ko magagawa iyon sa isang inang bulag sa mga pagkakamali ng kanyang anak? Ang payo niya na ay magpatawad ay lalo lamang nagpalalim sa aking kalungkutan, nagparamdam sa akin na ako ay nag-iisa sa laban na ito. Hindi nagtagal, nagpakita si Marco sa harap ng aking apartment. Nagsorry siya, ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman, walang katotohanan. Tinawag pa niya akong irrational, na ako daw ang masyadong sa reaksyon ko. Doon ko napagtanto na ayoko nang maging biktima sa kanyang kwento. Ayoko nang hayaan siyang diktahan ang aking buhay. Ang matinding galit na bumabalot sa akin ay dahan-dahang naging isang malamig na determinasyon. Hindi ako susuko. Hindi ako magpapatalo. Kayo, mga mahal kong tagapakinig, naranasan na ba ninyo ang ganitong pananakit? Ano ang inyong ginawa? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Mahalaga ang inyong boses. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, isang ordinaryong hapon sa supermarket. Naglalakad ako sa pasilyo ng mga gulay nang biglang marinig ko ang boses ni Marco. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan at doon, sa gitna ng mga sariwang paninda, narinig ko ang kanyang boses na nagkukwento ng aming paghihiwalay. Binabaluktot niya ang bawat detalye, ginagawa ang kanyang sarili na biktima. Alam ninyo, sabi niya, na may tunog ng pagdaramdam, si Elena, masyado kasing desperada. Gustong-gusto nang magpakasal, hindi pa naman ako handa. Sinisi niya ako, ibinaling ang lahat ng kasalanan sa akin. Ang kanyang mga kaibigan tumatango-tango lang. Napakasakit. Ngunit sa halip na sumabog, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa akin. Sa sandaling iyon, doon ko napagtanto na kung hindi ko kokontrolin ang aking sariling kwento, hahayaan ko lang siyang magsulat ng kanyang sariling bersyon, isang bersyon na ako ang kontrabida. Hindi na mangyayari iyon. Hindi na ako papayag. Ang oras para sa pagluluksa ay tapos na. Ito na ang simula ng aking muling pagbangon, ang simula ng isang bagong Elena. Ang aking unang hakbang ay ang aking sarili. Nagsimula ako sa pagpapalit ng aking pisikal na anyo. Nag-enroll ako sa isang high-end gym, hindi iyong pangkaraniwan, kundi iyong may mga mamahaling kagamitan at mga profesional na tagapagsanay. Kumuha ako ng personal trainer, isang babaeng may matinding disiplina na hindi ako pinayagang sumuko. Bawat patak ng pawis, bawat kirot ng aking mga kalamnan, ay parang pananagutan sa aking sarili. Ang dating Elena na puno ng pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng isang Elena na may lakas, may tibay. Hindi ito para kay Marco, kundi para sa akin. Para sa muling pagbuo ng aking tiwala sa sarili. Pagkatapos ang aking panlabas na hitsura. Nagpunta ako sa pinakaprestigyosong salon sa Makati, isang lugar kung saan ang simpleng gupit at kulay ay aabot na sa 20,000 piso. Hindi ako nagdalawang isip. Ipinagkatiwala ko ang aking buhok sa kanilang pinakamahusay na stylist. Tinanong niya ako kung anong look ang gusto ko. Isang bagong ako ang tanging sagot ko. Mula sa aking mahaba at simpleng buhok, ngayon ay may bago na akong estilo, mas matapang, mas sophisticated, at nagpapakita ng aking bagong pagkatao. Naglakbay din ako sa mga botike, namili ng mga bagong damit, mga eleganteng damit na hindi ko kailanman naisip na maisusuot ko noon. Ang bawat piraso ng tela, ang bawat disenyo, ay nagsasabi ng isang kwento ng pagbabago, ng kapangyarihan. Ito ang aking armor, ang aking uniforme para sa bagong laban. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi lamang sa panlabas. Ito ay nasa aking kakayahan, sa aking karera. Hindi na ako masaya sa pagiging marketing coordinator. Alam kong mas malaki ang kaya kong gawin. Gamit ang aking bagong kumpiyansa at pinahusay na kakayahan, naghanap ako ng mas mataas na posisyon. Nag-apply ako sa Mendoza and Associates EC, isa sa mga pinakarespetadong public relations firm sa buong Maynila. Hindi ito madali. Ang proseso ng pagkuha ay mahaba at mahigpit, ngunit sa bawat interview, ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya.
Pinatunayan ko ang aking halaga, ang aking determinasyon. At sa huli, natanggap ako. Ang aking sweldo ay tumalon mula 40,000 piso, ngayon ay mahigit 100,000 piso na. Ito ay hindi lamang isang pagtaas sa aking sahod. Ito ay isang kumpirmasyon ng aking halaga, ng aking kakayahan na makatayo sa sarili kong mga paa, nang hindi umaasa sa sinuman. Habang itinatayo ko ang aking bagong buhay, patuloy akong nagmamasid. Hindi ko siya hinahanap, ngunit palagi kong alam ang kanyang ginagawa. Sa pamamagitan ng social media, lalo na ang kanyang pampublikong Instagram, nakikita ko ang mga detalye ng kanyang buhay. Nakakuha siya ng promosyon, patuloy ang kanyang marangyang pamumuhay, puno ng mga mamahaling bagay at mga bakasyon. Ang kanyang mga relasyon, mabilis na nagpapalit. Isang linggo, may kasama siyang iba, sa susunod na linggo, iba na naman. Walang lalim, puro palabas. Alam kong pinipilit niyang ipakita na masaya siya, na nagtagumpay siya, ngunit sa likod ng bawat ngiti, nakikita ko ang kawalan, ang kanyang patuloy na paghahanap ng atensyon, ang kanyang pagmamataas na nananatili. Siya ay nananatiling mababaw, isang lalaking nakadepende sa paghanga ng iba. Ngayon, masasabi kong ako ay si Elena Reyes, isang matagumpay na executive. Isang babaeng puno ng misteryo na hindi na madaling basahin. Ako ay isang phoenix na bumangon mula sa abo ng kalupitan ng iba. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa kanyang mga pangarap na gumuho. Ngayon, ako ay isang babaeng may mga bagong pangarap at may kakayahang isakatuparan ang mga ito. Ang aking puso, na minsan ipuno ng sakit, ay napuno na ngayon ng determinasyon at isang tahimik na kapangyarihan. Alam kong dumating na ang panahon. Ang panahon upang ipakita kay Marco, nang walang salita, nang walang paghihiganti, kung ano ang tunay na nawala sa kanya. Hindi ko na kailangan ang kanyang pagmamahal. Hindi ko na kailangan ang kanyang pagtanggap. Ang kailangan ko ay makita niya ang babaeng kanyang sinira, ngayon ay muling nabuo, mas malakas, at mas maganda kaysa dati. Ito ang aking pagtatapos sa kanyang kwento, at ang simulan ng aking sariling epiko. Ang gabing iyon ay matagal kong pinaghandaan, hindi sa pisikal, kundi sa mental at emosyonal. Hindi ito isang ordinaryong okasyon. Ito ang taon ng gala para sa Philippine Children's Medical Center, isang kaganapan kung saan ang mga pinakarespetado sa lipunan ay nagtitipon upang magbigay ng suporta. At ako, bilang Senior Account Executive sa Mendoza and Associates EV, ang pinagkatiwalaan ng mga siwa sa media relations ng buong kaganapan. Isang malaking responsibilidad, isang malaking pagkakataon. Dumating ako ng bahagya sa huli, sadyang ginawang dramatikong ang aking pagpasok. Suot ko ang isang kulay emerald green na designer gown na nagkakahalaga ng 60,000 piso. Ang tela ay dumadaloy sa aking katawan, bumabakat ang bawat kurba, at nagbibigay ng kakaibang alindog. Ang aking buhok, perpektong nakalugay, at ang aking makeup, pinagsamang naturalesa at misteryo. Bawat hakbang ko, may kasamang lakas, may kumpiyansa, na hindi kailanman nagkaroon ang dating Elena. Ang dating Elena na puno ng takot, ngayon ay napalitan ng isang babaeng nagtataglay ng kapangyarihan. Habang iginagala ko ang aking paningin sa loob ng ballroom, napansin ko siya. Si Marco. Nandoon siya, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaki, pilit na pinapahanga ang mga ito. Ang kanyang dating mayabang na ngiti ay nandoon pa rin, ang kanyang postura ay puno pa rin ng pagmamataas. Ngunit sa aking mga mata, siya ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, isang anino na wala ng kakayahang manggulo sa aking mundo. Nagtagpo ang aming mga mata. Ang kanyang bibig, bahagyang bumuka sa pagkabigla. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng paghamak, ay napalitan ng pagkamangha, pagkalito, at isang bakas ng hindi ko maintindihang damdamin. Alam kong hindi niya inasahan ang makikita niya. Ang dating Elena na kanyang sinira, ngayon ay nasa harap niya, muling nabuo, mas malakas, at mas maganda kaysa dati. Unti-unti siyang lumapit sa akin, ang bawat hakbang ay may pag-aalinlangan. Elena!
Ang kanyang boses, bahagyang nanginginig. Hindi niya ito bigkasin ng buo, tila ba naghahanap pa rin siya ng salita. Pinilit kong panatilihing kalmado ang aking mukha, ang aking mga mata, ang aking boses. Marco. Magandang gabi. Walang bahid ng emosyon, walang bakas ng nakaraan. Isang formal na pagbati na parang sa isang estranghero. Ang ganda mo, sabi niya, at nakita ko ang kanyang pagkabigla. Ang kanyang tingin ay bumaba mula sa aking mga mata, patungo sa aking damit, tila ba sinusuri ang bawat detalye. Ano, saan ka nagtatrabaho ngayon? Ang kanyang tanong ay tila may pagtataka, hindi makapaniwala. Hindi ako nagdalawang isip. Mendoza and Associates GC, Senior Account Executive. Ang bawat salita ay maliwanag, may kapangyarihan. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Alam kong alam niya kung gaano kaprestisyoso ang kumpanyang iyon at kung gaano kataas ang posisyong aking hawak. Sinubukan niyang humingi ng sorry, ngunit alam kong huwad. Ang kanyang mga salita ay walang laman, isang pilit na pagpapanggap. Elena, nami-miss kita. Pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari. Ang kanyang mga mata, pilit na nagpapakita ng pagsisisi. Ngunit hindi na ako ang dating Elena na madaling malinlang. Ang sakit na dati inaramdaman ko sa kanyang mga salita ay wala na. Salamat, Marco, sabi ko ng malamig, ngunit abala na ako. May kadate na ako. At sa perpektong tiyempo, lumitaw si Arthur Lim. Siya ang aking senior partner sa Mendoza and Associates GC, isang matikas na ginoo, propesyonal, at may matinding respeto sa akin. Elena, handa na ang mga papeles para sa presentation, sabi niya na may ngiti. Tumugon ako sa kanya. Arthur, sagot ko, nais kong ipakilala sa iyo si Marco Santos. Pagkatapos ay bumaling ako kay Marco, si Arthur Lim, ang aking senior partner. Binigyang diin ko ang kanyang posisyon, alam kong maiintindihan ni Marco ang implikasyon nito. Ngumiti si Arthur kay Marco, isang ngiting magalang ngunit may bakas ng pangingibabaw. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Magaling ang iyong trabaho, Elena. Hindi ako nagkamali sa pagkuha sa iyo. Isang simpleng papuri, ngunit sa harap ni Marco, ito ay isang malakas na pahayag. Umikot ako at umalis kasama si Arthur, iniwan si Marco na nakatayo doon. Ang kanyang mukha, na minsan ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puno ng inggit, pagsisisi at kawalan ng kapanatagan. Nakita ko ang kanyang pagkabigla, ang kanyang pagkalito, at ang unti-unting pagdududa sa kanyang sarili. Naging malinaw sa akin na ang kanyang kaakuhan ay naiyanig. Nang gabing iyon, habang pauwi ako, may isang ngiti na gumuhit sa aking labi. Hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng pagtatagumpay ng kapayapaan. Alam ko, sa sandaling iyon, na ito ang simula ng epekto ng domino. Ang bawat desisyon niya, ang bawat pananakit niya sa akin, ay babalik sa kanya ng paulit-ulit. Ang bawat pangungutya niya, ang bawat pagpapahiya niya, ay magiging simula ng kanyang sariling pagbagsak. Ito ay simula pa lamang. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Mula ng gabing iyon sa gala, bawat galaw ko ay may layunin. Hindi ko kailangan ng paghihiganti sa paraan na inaasahan ng karamihan. Ang kailangan ko ay ang katotohanan, ang paglantad ng tunay na kulay ng bawat isa, at ang pagpapakita kung paano ang mga pinakamalalim na sugat ay maaaring maging pinakamalakas na pundasyon. Ang aking muling pagbangon ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa sinumang babaeng naging biktima ng katulad na panlilinlang. Sa mundo ng social media, kung saan ang bawat larawan ay isang kwento, ako ang nagsusulat ng aking sariling naratibo. Ang aking Instagram, na minsan ipuno ng mga larawan naming dalawa ni Marco, ngayon ay naging isang canvas ng aking paglalakbay. Nagpost ako ng mga larawan ng aking mga biyahe, isang weekend sa Tagaytay na puno ng kapayapaan, o kaya naman ay ang turquoise na tubig ng El Nido na nagpapakita ng aking kalayaan. Nagbahagi rin ako ng mga larawan ng aking mga hapunan sa mga mamahaling restaurant, minsan mag-isa, na nagbibigay ng isang misteryosong aura,
o kaya naman ay kasama ang mga kasamahan sa trabaho na nagpapakita ng aking aktibong buhay panlipunan. Ang bawat post ay maingat na pinili, nagpapahiwatig ng isang buhay na puno ng tagumpay, kaligayahan at kasarinlan. Ibinabahagi ko rin ang mga milestone sa aking karera sa Mendoza and Associates ETH, lalo na nang manalo kami ng malaking account, ang Ayala Corporation. Ang bawat tagumpay ay isang selyo, isang patunay na ang aking halaga ay hindi na kailanman nakadepende sa pagmamahal ng isang Marco Santos. Hindi ko direkta siyang hinahabol, ngunit patuloy akong nagmamasid. Ang mundo ay maliit, lalo na sa aming bilog. Si Sarah, isang kaibigan namin noon na malapit din kay Marco, ang naging aking hindi sinasadyang tagapagbalita. Sa aming mga casual na kapehan, ibinabahagi niya ang mga nangyayari sa buhay ni Marco. Ayon sa kanya, si Marco, sa kabila ng pagmamayabang niya, ay hirap na hirap maghanap ng bagong karelasyon. Bawat babaeng nakadating niya, may makikita siyang mali. Ang ganda niya sana, sabi ni Sarah, kaso masyadong maingay. Ito namang isa, tahimik, pero parang walang sariling isip. Palagi raw niya itong ikinukumpara sa isang standard na hindi niya matukoy, isang ideal na babae na tila ba hindi niya mahanap. Alam kong ako ang tinutukoy niya, o ang idealisadong bersyon ng aking sarili na binuo sa kanyang isip, matapos akong mawala sa kanya. Maingat akong nagtanim ng mga buto ng pagdududa sa isip ni Sarah, nang hindi nagbibigay ng anumang detalye. Alam mo Sarah, sabi ko, na may bahagyang pagngiti, minsan, baka may selective memory si Marco sa nangyari sa amin. Ang mga tao kasi, madalas ayon lang sa gusto nilang paniwalaan ang kanilang naaalala. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Sapat na iyon upang simulan niyang pagdudahan ang bersyon ng kwento ni Marco. Ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumitaw, kailangan lang ng tamang buto upang simulan itong sumibol. Isang linggo ng umaga, nagplano ako ng aking pagpunta sa supermarket, sa parehong oras at araw na madalas kong alam na naroon si Marco. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang maingat na pagkalkula. Naglalakad ako sa pasilyo ng mga prutas nang makita ko siya. May kasama siyang babae, ngunit mukhang hindi ito maganda. Mukhang may pinagtatalunan sila. Nang makita niya ako, bigla siyang namutla. Ang babae, bumulong ng paalam at umalis. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagnanais at, sa wakas, pagsisisi. Elena, ang kanyang boses ay tila ba pakiusap. Nagmamadali ka ba? Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nananatili akong kalmado, walang emosyon. Marco, ang tanging sagot ko. Pinagsisisihan ko ang lahat, Elena, sabi niya, at nakita ko ang bahagyang pagkirot sa kanyang mga mata. Mali ako, alam ko. Mahal pa rin kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Tumitig ako sa kanya. Ang aking tingin ay matalim ngunit puno ng pag-unawa. Marco, simula ko, ang aking boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad, hindi mo mababawi ang mga desisyon. Kailangan mo lang mabuhay sa mga konsekwensya. Nakita ko ang kanyang pagkabigla. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong gabing iyon sa tambayan ni pare? Na hindi ako sapat na maganda para pakasalan ka? Nadesperada ako. Na hindi ako nababagay sa iyo. Ang bawat salita ay bumalik sa kanya, isang mapait na paalala ng kanyang sariling kalupitan. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Lasing lang ako noon, Elena. Hindi ko naman talaga sinasadya ang mga sinabi ko. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pag-unawa, ng kapatawaran. Ngunit ang aking sagot ay buo, matatag at hindi masusupil. Ang alkohol, Marco, ay hindi lumilikha ng mga iniisip. Tinatanggal lang nito ang filter na pumipigil sa atin na ipahayag ang mga ito. Tumitig ako sa kanyang mga mata, ang aking tingin ay nagsasabi ng lahat. Kung ano ang nasa loob ng isang tao, iyon ang lalabas kapag nawala ang kanyang mga pagbabawal. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla,
ng pagtanggap at ng isang bagong uri ng sakit. Iniwan ko siya doon, nakatayo sa gitna ng supermarket, kasama ang kanyang mga pagsisisi at ang mga katotohanan na hindi niya kayang takasan. Ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbagsak, isang pagbagsak na siya mismo ang gumawa ng pundasyon. At ako ay naririto, tahimik na nagmamasid, sa bawat hakbang ng kanyang unti-unting paglaho. Ang katarungan, tulad ng katotohanan, ay may sariling oras. Matapos ang gabing iyon sa gala, ang paghahanap ni Marco ay lalo pang tumindi na parang isang bagyo na hindi ko na mapipigilan. Ngunit ang bagyong ito, alam ko, ay siya mismo ang lumikha. Bawat galaw niya, bawat pagtatangka niyang makalapit, ay isa lamang patunay sa kanyang kawalan ng pagtanggap sa katotohanan. Ngunit hindi ko nahahayaan pa ang kanyang mga aksyon na makaapekto sa akin. Ako na ang may kontrol. Nagsimula siyang magpadala ng mga mamahaling regalo. Mga bulaklak na aabot sa 5,000 hanggang 10,000 piso, nakalagay sa pinakapinong crystal vase, na ipinapadala sa aking opisina sa Mendoza and Associates. Mayroon ding mga alahas, mga designer piece na nagkakahalaga ng 15,000 hanggang 40,000 piso, na dinadala naman sa aking apartment. Ang bawat isa ay may kasamang sulat, puno ng mga pagsisisi at pangako ng pagbabago. Ngunit ang bawat regalo, bawat salita, ay walang kahulugan sa akin. Maingat kong ibinabalik ang bawat isa sa kanya, nang hindi nag-iiwan ng anumang mensahe, nang walang anumang emosyon. Ito ang aking paraan ng pagpaparamdam na ang kanyang mga pagtatangka ay walang silbi. Hindi rin nagtagal, nagsimula siyang magpakita sa mga lugar na madalas kong puntahan. Sa coffee shop sa umaga, sa paborito kong restaurant para sa tanghalian, o kaya naman ay sa gifts pagkatapos ng trabaho. Ang bawat pagtatangka ay aksidente, ngunit alam kong sinasadya niya. Sa bawat pagkakataon, pilit niya akong kinakausap. Kumusta ka, Elena? May bago ka bang trabaho? Ang bawat tanong ay puno ng pagnanais na makuha ang aking atensyon, upang muling makapasok sa aking mundo. Ngunit ang bawat sagot ko ay maikli, magalang, ngunit puno ng pagiging walang pakialam. Walang ngiti, walang anumang pag-asa. Ito ang aking depensa, ang aking paraan ng pagpapakita na ang dating Elena ay wala na. Isang hapon, habang abala ako sa opisina, tumawag si Aling Nena. Ang kanyang boses, puno ng pag-aalala, ang kanyang paghinga, mabigat. Elena, anak, ang sabi niya, si Marco. Hindi na siya maayos. Lagi siyang umiinom, hindi na natutulog, at pinapabayaan na niya ang trabaho niya. Nag-aalala ako ng sobra. Ang tinig niya ay tila ba isang nanay na nawawala ng pag-asa. Pakiusap, Elena, kausapin mo siya. Kahit bilang kaibigan lang. Baka sakaling makinig siya sa iyo, baka tanggapin niya ang katotohanan. Doon, kinailangan kong maging matatag. Sa kabila ng aking pagmamahal kay Aling Nena, alam kong hindi ko pwedeng hayaan ang aking sarili na muling madala sa kanyang mga pakiusap. Aling Nena, sagot ko ng malumanay, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit may mga relasyon na nagtatapos sa paraan na imposibleng maging magkaibigan. Ang aking mga salita ay puno ng paggalang, ngunit may kalakip na isang hindi matitinag na pagtanggi. Hindi po ako ang makakatulong sa kanya. Ang kailangan niya po ay harapin ang kanyang mga desisyon, hindi ang takasan ang mga ito. Tumahimik siya sandali sa kabilang linya. Pagkatapos, ang kanyang boses ay tila ba may halong pagdududa at sakit. Sinaktan ka ba niya, Ija? Isang direktang tanong, isang katanungang matagal ko nang hinintay. Hindi ako sumagot ng direkta. Alam kong ang katotohanan ay hindi kailangang ilabas ng buo sa isang bagsakan. Gumawa siya ng mga desisyon, Aling Nena, na nagpakita kung sino talaga siya. At kailangan kong paniwalaan iyon. Ang bawat salita ko ay maingat na pinili, nagpapahiwatig ng katotohanan nang hindi direktang inaakusahan si Marco. Ilang araw pagkatapos ng tawag ni Aling Nena, si Sofia naman ang tumawag. Ang kanyang boses, mas bata, mas puno ng pagkalito, at mas desperado.
Ate Elena, ang sabi niya, ano bang nangyayari kay kuya? Lagi na lang siyang umiinom, parang galit sa lahat. Ang gulo-gulo na niya. Naroon ang tunay na pag-aalala ng isang kapatid. Ate, ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Pakiramdam ko, may hindi ko pa alam. Alam kong ito na ang pagkakataon. Ang oras upang tuluyan ng mailabas ang katotohanan, ngunit sa isang paraan na sila mismo ang makakakita. Sofia, simula ko, ang aking boses ay malumanay. Naaalala mo ba ang sinabi ko kay kuya mo dati? Na ang alkohol ay hindi lumilikha ng mga iniisip, tinatanggal lang nito ang filter na pumipigil sa atin na ipahayag ang mga ito. Tumahimik siya. Sofia, dagdag ko, kapag may nagpapakita sa iyo kung sino talaga sila, paniwalaan mo. Hindi na ako nag-explain pa. Hayaan silang magbuo ng kanilang sariling konklusyon, hayaan silang makita ang katotohanan sa kanilang sariling mga mata. Narinig ko ang kanyang hininga sa kabilang linya, ang kanyang pagkabigla, at ang unti-unting pagtanggap. Salamat, Ate Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay tila ba maihalo ng lungkot. Alam kong naiintindihan na niya. Alam kong nagsisimula na siyang makita ang tunay na Marco, ang kapatid na kanyang pinagtatanggol, ngayon ay lumalabas ang tunay na kulay. Ito ang sakit ng katotohanan, ngunit ito rin ang simula ng kalayaan. Para sa inyo, mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan ninyo akong mag-comment ng isa sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi, ang pagtatapos ng kwentong ito na puno ng pagsubok, pagdurusa, at sa huli, pagbangon. Ang inyong boses ay mahalaga sa akin. Ang gabing iyon ay dapat sana ay isang gabi ng pagdiriwang, isang tanda ng aking patuloy na pag-angat. Naghapunan ako sa isang napakagarang restaurant, kasama si Arthur Lim at ang ilang mahahalagang kasamahan mula sa Mendoza and Associates EC. Pinag-uusapan namin ang isang malaking proyekto, ang aming tagumpay sa pagkuha ng isang internasyonal na kliyente. Ang hangin ay puno ng pag-asa, ng mga bagong oportunidad. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain at alak, at ang bawat isa ay nakangiti. Ang aking mundo, sa wakas, ay maayos. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Habang nagtatawanan kami at nagpapalitan ng ideya, narinig ko ang isang pamilyar na ingay mula sa bar area ng restaurant. Isang malakas na tawanan na sinundan ng isang hindi maayos na boses. At doon, nakita ko siya. Si Marco. Kasama niya si Daniel at Paolo at halata sa kanilang kilos na lasing na sila. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mata ay malabo, at ang kanyang ngiti ay puno pa rin ng pagmamataas, ngunit may bahid na ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan, nagsimula siyang lumapit sa aming mesa. Alam kong ito na. Ito ang sandaling matagal kong pinaghandaan. Ayoko nang hayaan siyang guluhin ang aking gabi, ang aking kapayapaan. Bago pa siya tuluyang makalapit sa aming hapag, tumayo ako. Marco, ang aking boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Nilapitan ko siya, na parang isang general na humaharap sa isang kaaway. Umuwi ka na. Wala kang ginagawa dito. Ngunit si Marco, lasing at puno ng kapusukan, ay hindi makinig. Hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang hawak ay mahigpit. Elena, ang kanyang boses ay malakas, umaalingaw sa gitna ng hapagkainan. Namimiss na kita. Mahal pa rin kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, bumalik ka na sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamakaawa, ngunit may bahid ng pagmamay-ari, na parang ako ay isang bagay na nawala sa kanya at gusto niyang muling kunin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa restaurant ay biglang nawala. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa aming dalawa. Ang aking mga kasamahan, kasama si Arthur, ay nakatingin, puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang lakas ang bumalot sa akin.
Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon upang ilabas ang katotohanan sa harapan ng lahat. Tinanggal ko ang kanyang kamay mula sa aking braso. Ang aking boses, malakas at malinaw, umaalinggaw sa gitna ng katahimikan ng restaurant. Hindi mo sinadya, tanong ko, ang bawat salita ay may diin. Hindi mo sinadya nang sabihin mo sa mga kaibigan mo na kung mas maganda ako, pakakasalan mo ako. Hindi mo sinadya nang pagtawanan mo ako sa harap ng lahat ng tao sa tambayan ni pare. Hindi mo sinadya nang sabihin mo na masyado akong desperada para magpakasal. Ang bawat tanong ay parang isang suntok sa kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Si Daniel at Paolo, na kanina'y tumatawa, ngayon ay nanahimik at pilit na lumalayo sa kanya. Ang buong restaurant ay tahimik, ang bawat isa ay nakikinig sa bawat salita, sa bawat paglalahad ng katotohanan. Marco, wag mong sabihin na hindi mo sinadya. Patuloy ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan. Ang alkohol ay hindi lumilikha ng mga iniisip, tinatanggal lang nito ang filter na pumipigil sa atin na ipahayag ang mga ito. Ang mga salitang iyon ay galing sa iyo. Ang mga pananakit na iyon ay galing sa iyo. At ngayon, kailangan mong harapin ang mga konsekwensya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ng kahihiyan. Sa wakas, naramdaman ko ang paglaya. Naramdaman ko ang katarungan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang manager ng restaurant, kasama ang 2 security guard. Sir, kailangan po ninyong umalis, sabi ng manager. Ginugulo po ninyo ang aming mga customer. Ngunit bago pa siya tuluyang mailabas, may isa pa akong gustong sabihin. Tumitig ako sa kanya, ang aking tingin ay matalim at walang bahid ng pagdududa. Hindi mo ako nobya, Marco. Hindi ako ang nobya mo simula 4 na buwan na ang nakalipas, at hinding-hindi ako magiging muli. Ang lahat ng sakit na iyong ibinigay ay babalik sa iyo, ng paulit-ulit. Ang aking huling mga salita ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Matulog ka, Marco. At baka pag-isipan mo kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Sinakay siya ng mga security guard palabas ng restaurant, kasama sina Daniel at Paolo na halos nagtatago sa likod niya. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, walang kahihiyan, walang paghuhusga. Tanging pag-unawa at paghanga. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ko ang isang malaking paglaya. Ang bigat na matagal kong dinala ay nawala na. Lumapit si Arthur sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking kamay. Elena, ayos ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto mo bang kumuha ng legal na tulong? Nandito lang ako para sa iyo. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na tunay at puno ng pasasalamat. Ayos lang ako, Arthur. Ayos na ayos ako. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang katarungan ay nakamit na sa harap ng madla. Ang dating Elena ay tuluyan ng namatay, at ang bagong Elena ay nabuhay, mas matatag, mas malakas, at mas malaya. Ito ang simula ng aking tunay na buhay, isang buhay na ako na ang maihawak ng panulat, at ako na ang sumusulat ng bawat kabanata. Ang gabi ng pagbagsak ni Marco sa restaurant ay kumalat ng napakabilis. Sa panahon ngayon, ang isang insidente ay hindi na nangangailangan ng media para kumalat, sapat na ang mga cellphone at ang bilis ng internet. Kinabukasan pa lang, bawat sulok ng Maynila ay tila ba may impormasyon na tungkol sa nangyari. Unang tumawag si Sarah, ang boses niya ay puno ng pag-aalala at simpatya. Elena, narinig ko ang nangyari. Ayos ka lang ba? Nakakagulat si Marco. Ngunit para sa akin, hindi na ito nakakagulat. Sarah, sagot ko, kalmado ang aking boses, hindi ako nagulat. Iyon ang tunay na Marco na nagpakita ng kanyang sarili. Iyon ang matagal ko nang alam. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ng husto. Sapat na ang katotohanang lumabas na sa publiko.
Ang mga kasamahan ko sa Mendoza and Associates EC, alam din ang balita. Si Jaime, ang aking direktor, lumapit sa akin at sinabing, Elena, kung kailangan mo ng legal na tulong, huwag kang mag-atubiling humingi. Nandito lang kami para suportahan ka. Ang suporta na iyon ay isang balwarte, isang kumpirmasyon na tama ang aking ginawa. Sumunod na tumawag si Sofia, ang kapatid ni Marco. Ang kanyang boses, puno ng galit at pakiramdam ng pagtataksil. Ate Elena, sabi niya, halos maiyak, paano niya nagawa iyon? Paano niya nasaktan ang isang tao na mahal siya? At sa harapan pa ng maraming tao. Ang kapal ng mukha niya. Galit na galit ako sa kanya. Nahihiya ako sa kanya. Narinig ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagkabigo. Ngunit hindi ko na kailangan pang dagdagan iyon. Sofia, sabi ko ng malumanay, intindihin mo ang sarili mo. Masakit ang malaman ang katotohanan tungkol sa isang taong mahal mo. Ngunit huwag mong hayaang ang pagkabigo niya ay gawin kang mapait. Ang kanyang mga pagkakamali ay kanyang mga pagkakamali, hindi mo kailangang dalhin ang bigat nito. Maraming pahiwatig sa aking bawat salita, na sana ay makatulong sa kanyang pagproseso ng katotohanan. Pagkatapos si Aling Nena. Ang kanyang tawag ang pinakamabigat sa lahat. Ang kanyang boses ay tila babasag, puno ng iyakan at pagsisisi. Elena, anak, ang sabi niya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil sa aking anak. Hindi ko siya naituro ng maayos. Bakit ganoon siya? Bakit naging ganoon siya? Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang sakit ng isang ina na nakita ang pagbagsak ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bakas ng awa, ngunit may hangganan. Aling Nena, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-unawa. Hindi po ninyo kasalanan. Ginawa po ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Si Marco po ang pumili na baliwalain ang lahat ng naituro sa kanya. Ang kanyang mga desisyon ay kanya pong mga desisyon. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos, marahan siyang nagsalita, pero ako ang nagpalaki sa kanya. At ngayon, pati ang relasyon ninyo sa pamilya, nasira niya. Naramdaman ko ang kanyang pagkabigo, ang kanyang pagtanggap na hindi lamang ang relasyon namin ni Marco ang nasira, kundi pati na rin ang aming pamilya, isang pamilyang minsan kong itinuring na akin. Hindi nagtagal, tumawag din si Daniel Garcia. Ang kanyang boses, puno ng pagtatangka na maging tagapamagitan, na ipagtanggol si Marco. Elena, hindi mo naman kailangan itong gawin. Masyado mo namang ginagawa itong malaking issue. Lasing lang si Marco. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kawalan niya ng pag-unawa, at ang kanyang patuloy na pagnanais na baliwalain ang katotohanan. Daniel, sagot ko ng direkta, kung ipinakita sa iyo ng isang tao kung sino talaga sila, paniwalaan mo. Hindi ako nag-iimbento ng kwento. Ang nakita mo ay ang katotohanan. Sa sandaling iyon, alam kong wala ng dahilan upang makipagtalo. Hayaan silang magsarili sa kanilang mga pagtanggi dahil ang katotohanan ay patuloy na hahabol sa kanila. Ilang araw pagkatapos ng lahat ng ito, isang maaga na umaga, narinig ko ang katok sa aking pinto sa apartment. Nang buksan ko, nandoon siya. Si Marco. Gulo-gulo ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay pamamaga, at ang kanyang mukha ay payat. Ang dating mayabang na Marco ay wala na. Ang nakita ko ay isang lalaking puno ng pagod, ng pagsisisi, at ng matinding kawalan ng pag-asa. Elena, ang kanyang boses ay halos pabulong. Pakiusap. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Lahat ng sinabi mo, totoo. Nagkamali ako. Nabulag ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa iyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay puno ng pakiusap. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bakas ng awa. Ngunit kasabay nito ang isang matatag na determinasyon.
Marco, simula ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw. Walang pagkakataon ng rekonsilasyon. Tapos na tayo. Ang relasyon natin, ang dating ako, ay patay na. At hindi na iyon babalik. Pero mahal kita, Elena, pilit niyang sabi, ang kanyang boses ay tila ba nawawala ng pag-asa. Ang pag-ibig, Marco, sabi ko, ang bawat salita ay may diin ay nagpoprotekta. Ang pag-ibig ay nagbibigay galang. Ang pag-ibig ay hindi nag-imbita ng madla upang saksihan ang pagkasira ng isang tao. Tumitig ako sa kanyang mga mata. Ang ginawa mo, hindi iyon pag-ibig. Iyon ay pagmamay-ari, pagmamataas at kalupitan. Pero pwede pa akong magbago, sabi niya, pilit pa rin kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Tulungan mo ako, Elena. Tulungan mo akong maging mas mabuting tao. Gagawin ko ang lahat. Umiling ako. Marco, hindi ako ang iyong proyekto sa rehabilitasyon. Hindi ko responsibilidad ang iyong pagbabago. Ang pagbabago ay kailangan mong simulan sa sarili mo. Hindi ako ang magliligtas sa iyo. Ikaw lang ang makakapagligtas sa sarili mo. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Pakiusap, Elena, sabi niya, halos hindi na marinig. Huling babala, Marco, sabi ko, ang aking boses ay malamig at matatag. Kung patuloy mo akong guguluhin, o susubukan mo akong saktan sa anumang paraan, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat sa iyong mundo ang buong katotohanan tungkol sa iyo. Hindi mo ako susukuan sa madali ang paraan. Tumitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap ng pagkatalo. Wala na siyang masabi. Walang laban. Sa wakas, ang kanyang pagtanggi ay nagwakas. Tumalikod ako at marahang isinara ang pinto ng aking apartment. Ang kanyang presensya, ang kanyang sakit, ay nanatili sa hangin, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, isang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang huling laro ay tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. At ang hustisya sa wakas ay nakamit. Ito ang huling paalam, hindi lamang sa kanya, kundi sa isang bahagi ng aking nakaraan na matagal ko nang pinakawalan. 6 na buwan na ang lumipas. 6 na buwan na puno ng pagbabago, ng paghilom, at ng muling pagtuklas sa aking sarili. Nakaupo ako ngayon sa aking bagong opisina, mas malaki, mas moderno, sa mataas na palapag ng isang building sa Makati. Sa aking mesa, mayroong mga awards, mga gantimpala ng aking pinaghirapan, at sa tabi nito, isang florera ng sariwang bulaklak na ako mismo ang bumili. Hindi ko na kailangan ng ibang tao upang regaluhan ako ng mga bagay na nagpaparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Tinitigan ko ang tanawin mula sa bintana, ang magulong syudad na minsan ay naging saksi ng aking pagkabigo, ngayon ay parang nagbigay pugay sa aking tagumpay. Ako si Elena Reyes, 27 taong gulang. Hindi na ako ang dating Elena, ang babaeng bulag na naniniwala sa pag-ibig, ang babaeng handang tanggapin ang bawat pananakit at paghama. Ang Elena na iyon ay matagal nang namatay. Ang Elena ngayon ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas malaya, si Marco. Sa lahat na nangyari, sa wakas ay tumupad siya sa kanyang pangako. Wala na siyang komunikasyon. Narinig ko mula kay Sofia na siya ay sumasailalim na sa therapy, na matapos ang ilang buwan ng pagiging suweel at lasinggero, unti-unti na siyang nagbabago. Ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya, kay Aling Nena at Sofia, ay tila bumubuti na, ngunit ang kanyang mga kaibigan, sina Daniel at Paolo, ay tuluyan ng lumayo. Ang kanyang mga kaibigan na naroon lamang para sa kanyang kasayahan, ay nawala nang dumating ang kanyang pagbagsak. Hindi ko naramdaman ang awa para sa kanila. Ang naramdaman ko ay pagmamalaki sa aking sarili, dahil sa wakas, nagkaroon ako ng lakas upang ilabas ang katotohanan. Sa loob ng 3 buwan, mayroong isang lalaki na nagpasok ng bagong liwanag sa aking buhay. Si Arthur Lim. Si Arthur, ang aking senior partner, na naging higit pa sa isang kasamahan sa trabaho. Siya ay mabait, magalang, at higit sa lahat,
Pinahahalagahan niya ang aking pagkatao, ang aking talino, ang aking pagpapatawa, at ang aking mga tagumpay. Hindi lamang ang aking panlabas na anyo ang kanyang nakikita, kundi ang buong Elena. Walang bahid ng pagmamay-ari, walang pagnanais na kontrolin. Tanging paggalang, pagmamahal at suporta. Ito ang malusog na pag-ibig na dapat kong hinanap at dapat kong hinihingi mula pa sa simula. Ang pag-ibig na nagpapalakas, hindi nagpapahina. Sa aking paglalakbay, marami akong natutunan. Hindi lamang tungkol sa sarili ko, kundi pati na rin sa kalikasan ng tao, sa pag-ibig at sa pamilya. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga aral na ito, dahil ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling kwento na dapat isulat at sariling mga aral na dapat matutunan. Unang aral, para sa mga magulang tulad ni Aling Nena. Ang pagmamahal ng magulang ay mahalaga, isang pundasyon na walang kapalit. Ngunit may hangganan ang bulag na sakripisyo. Minsan, sa ating labis na pagmamahal sa ating mga anak, binubulag tayo sa kanilang mga pagkakamali, hinahayaan natin silang lumaki ng walang pananagutan. Ang pag-unawa at paggalang sa pagkatao ng bawat anak, ang pagtuturo sa kanila ng pananagutan, hindi ang pagkontrol sa ngalan ng pag-ibig, ang tunay na pundasyon ng pamilya. Hindi kasalanan ni Aling Nena ang naging si Marco, ngunit sa kanyang pagnanais na protektahan at kontrolin ang kanyang anak, nabigyan niya ng puwang ang paglaki ng pagmamataas at pagiging makasarili. Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay ang paggabay sa iyong anak upang maging isang mabuting tao, hindi ang pagliligtas sa kanila sa bawat pagbagsak, dahil sa pagbagsak sila matututo. Ikalawang aral, para sa mga anak, tulad ni Marco at maging kami ni Elena noong dati. Ang pasasalamat at responsibilidad ay nagbibigay halaga sa mga relasyon. Bilang mga anak, madalas nating inaakala na ang pagmamahal at sakripisyo ng ating mga magulang ay karaniwan lamang na obligasyon nila ito. Ngunit ang pagiging makasarili ay maaaring sumira sa pinakamagagandang bagay, sa pinakamalalim na koneksyon. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lang ang pagmamahal ng magulang, ang pagmamahal ng isang pamilya. Dapat nating pahalagahan ang bawat patak ng pawis, ang bawat luha, ang bawat sakripisyo. Si Marco, sa kanyang pagiging makasarili, ay nawala ang lahat, at ang kanyang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap ng kanyang pananagutan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagkuha, kundi sa pagbibigay, sa pag-unawa, at sa pagpapahalaga. Ikatlong aral, tungkol sa kalikasan ng tao sa mundong ito, mula sa aking paglalakbay bilang Elena. May linya sa pagitan ng katarungan at paghiganti, katahimikan at pagkilos. Hindi madali ang pagkilala sa linyang iyon. Minsan, ang pagpili ng katahimikan ay pagtanggap sa kawalan ng katarungan. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag nailalagay sa tamang lugar at kapag ginagamit ng may karunungan. Ang labis na kabaitan, ang labis na pagpapaubaya ay maaaring maging kahinaan. At minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang anyo ng paggising ng moralidad, hindi lamang sa taong nanakit, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Ang pagpapakita ng lakas, ng pagtatanggol sa sarili, ay hindi pagiging masama. Ito ay pagiging totoo sa iyong sarili, pagkilala sa iyong halaga. Narinig ko ang isang tunog sa aking cellphone, isang text message mula kay Arthur. Nakangiti ako habang binabasa ito, isang simpleng tanong tungkol sa aming hapunan mamayang gabi. Ang kanyang pagmamahal ay kalmado, malalim at puno ng respeto. Tumayo ako, lumapit sa bintana at tinitigan ang syudad. Ako ay sapat. Palagi akong sapat. At sinumang hindi nakakakita nito ay hindi nararapat magkaroon ng lugar sa aking kwento. Ito ang aking pagtatapos, hindi ng isang kwento, kundi ng isang kabanata. At sa bawat kabanata na darating, ako ang magsusulat, ako ang magdidikta, at ako ang magiging bida. Ang aking buhay, sa wakas, ay tunay na sa akin. Ang kwento ni Elena Reyes ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa mga desisyon ni Elena? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section.
Mahalaga ang inyong bawat komento at binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, ng pag-asa, o ng kahit anong damdamin, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan ninyo na sa tingin ninyo ay makaka-relate o may matutunan din, at mag-subscribe sa ating channel. Ang tahimik na ganti, upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na kwento o ang mga bagong misteryo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam sa susunod na pagkakataon. Baka ikaw na mismo ang maging bida sa aming susunod na isasalaysay. Ang kwentong ito ay katang-isip at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.